Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Muli po, kami po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoon at sa inyo pong pastor at sa inyo pong iglesia para po sa pag-invite sa amin. Dala-dala po namin ang pagbati at pasalamat din po ng aming iglesia, Santo Tomas Reformed Baptist Church. Sa pangunguna po ng aming pastor, maaaring kilala niyo na po siya, si Pastor Wilfredo Obrador. Ngayon pong February 15, marami po ang nagsasabing ito po yung 2,424 years ng anniversary ng kamatayan ng isa pong sikat na pilosoper na si Socrates. Ang mga pilosoper o mga pilosopo ay sila yung mga nag-iisip at nagtatanong, malikot yung kanilang pag-iisip tungkol sa fundamental na mga katotohanan, moralidad, buhay at mga kaalaman. Sinusuri nila yung mga claims o yung mga sinasabi ng mga tao. Sila ay naghahanap ng kahulugan sa pamamagitan ng mga lohika at mga pangangatwiran para masubok kung ang isang paniniwala ay tunay na matibay. Alam niyo po, si Socrates ay naniniwala na ang pagmamahal at paghahangad ng karunungan ang pinakamahalagang tungkulin sa buhay. Bilang taong nabubuhay, dapat daw ang isang tao ay marunong maghangad na matutunan niya o magkaroon siya ng karunungan. Itinuturo niya na dapat sinusuri ng tao ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtatanong, pag-iisip at paghahanap ng katotohanan. Alam niyo po, meron siyang tanyag na pahayag, ito yung kanyang dictum. Sinabi niya na the unexamined life is not worth living. Ang isa daw pong buhay, kung nabubuhay ang isang tao at wala siyang pagsusuri, ay hindi po maayos o hindi po tamang pamumuhay. Alam niyo po, ang realisasyon ni Socrates ay may katuturan. Marami nga po sa atin, ng mga tao, ang hindi na nagsusuri kung bakit nga ba siya nabubuhay. Marami po sa atin ang gumigising na lang sa umaga, naliligo, kumakain, tapos magtatrabaho, tutulog, gigising na lang sa umaga at paulit-ulit. Wala nang pagsusuri para saan nga ba ako nabubuhay. At hindi po ito nararapat. Kaya ang dalangin ko po ngayon, hapong ito, sa mensaheng ito na inihanda po ng Diyos para sa atin, ay mapalalahanan po tayo ng sagot sa tanong, bakit nga ba ako at kayo nabubuhay? Ang nakakalungkot po, alam nyo, si Socrates, alam niya yung mga tamang tanong, pero hindi niya nalaman yung tamang sagot. Namatay siya nang walang nalalaman o hindi niya na-discover ang tunay na sagot kung paano at bakit ang tao nabubuhay. Kaya naman po, sana sa mensaheng ito ay mapaalalahanan tayo at makita natin kung bakit nga ba ang tao nabubuhay. Kaya anyayahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Genesis chapter number 1. Genesis chapter number 1, babasahin po natin ang talata mula verse number 26 hanggang verse number 31. Genesis 1, 26 to 31. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa,
at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Sa bawat mailap na hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay, ay binigay ko ang lahat ng halamang luntiang bilang pagkain. At ito ay nangyari. Then verse number 31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. Tayo po ay sandaling manalangin. O aming Diyos, na dakila, soberano at makapangyarihan sa lahat. Muli sa amin po nga pagsamba ngayong hapon, kami ay lumalapit para po sa karunungang nagmumula po sa inyo at sa pagkilos ng inyong Santong Espiritu sa puso ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin ang katapatan pong ibibigay niyo po at igagawad sa inyong lingkod. Tulungan niyo po ako na maging matapat at maging matapang sa pagtuturo ng mga katotohanan nagmumula po sa iyong mga salita. Maitanghal nawa namin, Panginoon, ang inyong kadakilaan at ang inyong dakilang pag-ibig para sa bawat isa sa amin na iyong hinirang. Salamat po, o aming Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay makalalapit sa iyo. Alam namin na kasama namin ang iyong presensya, nasa amin ang iyong presensya, at kayo ay nalulugod para sa pagtitipong ito ng iyong iglesia sa lugar na ito ng San Pedro. Kaya po salamat, Ama. Nadalangin po namin inyo pong pagsama sa amin patuloy sa pangalan po ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mga kapatid, ang libro po ng Genesis, bilang paalala lamang po, ito po ay libro ng simula. Doon po hinango ang pangalan ng librong ito, Genesis, o In the Beginning. Libro ito ng simula. At kung hahatiin po natin o isa-summarize natin ang libro ng Genesis, mahati po natin ito sa dalawa. Genesis 1 to 11, dito po natin makikita ang kasaysayan ng universe o ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, Genesis 1 to 11, makikita natin paano ito nagsimula at bakit ito ganito ngayon. Bakit ang kalangitan, ng tao, ang mga lengguwahe, ang kasalanan, ang pag-aasawa, bakit merong ganon? Makikita po natin ito sa Genesis 1 to 11. Then Genesis 12 hanggang 50, yung the rest ng ating pong aklat na ito, dito naman po natin makikita na mula po sa kasaysayan ng universe at ng lahat ng bagay, nag-focus po ang kwento tungkol sa bayan ng Diyos, sa mga Israelita. Pinakilala po sa atin dito nakita natin si Abraham, si Isaac, si Jacob. And then bago po matapos ang aklat ng Genesis, ang bayan po ng Diyos, ang mga Israelita ay nasa lugar ng Ehipto. So mula sa macro, yung malaking pagpapaliwanag tungkol sa sangkalangitan at sangkatauhan, Genesis 1 to 11, papunta sa bayan ng Diyos. Ito pong pagsusulat na ito ni Moses sa aklat ng Genesis, ito po ay hindi lamang pagkukwento. Alam ko po nga tayo bilang mga Pilipino o bilang mga Kristiyano ay maaring nakikita natin ang Genesis na itinuturo sa atin nung tayo ay bata na para bang kwento. Kaya minsan nga po ito nauugnay o naihahanay sa mga alamat, pero hindi po ito basta lamang pagkikwento. Ito po ay sinulat ni Moses primarily para i-catechize o para turuan ang mga tao ng Diyos, sa mga kasama niya na naglalakbay mula sa Ehipto patungo sa Kanaan, ng mga katotohanan tungkol sa Diyos at tungkol sa marami pang mga bagay. Ang tema po ng Genesis ay una at higit sa lahat ay nagsimula patungkol sa Diyos. Hindi po kay malakas at kay maganda, hindi po kay kung kanino mang nilikha, kundi nagmula ito sa Diyos. Ang purpose talaga ng aklat ng Genesis ay para turuan ang mga tao ng theology o ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Makilala nila, sino ba itong Diyos na tumawag sa kanila mula sa Ehipto patungo sa bayang ipinangako.
Sino itong Diyos na dapat nilang sundin? Sino itong Diyos na sa pamamagitan ng mga dakilang mga salot at mga kababalaghan ay nagapi ang mga Ehipsyo o mga taga-Ehipto? Sino itong Diyos na kanila ngayong sinusundan? At ito po yung ibinigay ni Moses na aklat para ituro sa kanila sino itong Diyos na ito po. Itong Diyos na ito. Napakahalaga po na makita natin dito sa unang mga kabanata na ang lahat ng bagay ay merong simula at hindi lamang merong simula kundi merong layunin. Yun po yung napaka-importanting makita natin. Merong simula ang lahat ng bagay at hindi lamang ito merong simula kundi meron itong layunin. Kumbaga hindi ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay hindi lumikha at tapos bahala na kung anong mangyayari. Hindi siya gagawa ng isang bagay tas hindi niya alam kung ano ang magiging gamit noon. Hindi siya umimbento, hindi siya kagaya ng isang inventor na gumawa ng isang bagay pero walang paggagamitan. Ibig sabihin, nakikita natin sa aklat ng Genesis na siya ay lumikha at yung kanyang mga nilikha ay laging merong layunin. At isa sa mga layunin na yan ay ang pagbibigay ng kabuluhan sa buhay at ultimately ang pagliligtas. So, salamat po sa Diyos dahil hindi po inilihim ng Diyos sa atin. Hindi po natin kailangan mga pa sa dilim para malaman kung bakit ba tayo nabubuhay. Salamat po sa Diyos dahil malinaw na itinuturo ng Diyos mula sa kanyang Biblia na may layunin siya para sa tao. Ang tanong na lamang po sa atin, para sa atin, ngayong umagang ito, ay handa ka ba na magpasakop sa layunin na itinuturo ng Diyos mula sa Biblia? Ang mensahe po natin mga kapatid, ngayong hapong ito ay ito. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tunay na kabuluhan ng buhay natin. Sapagkat sa Kanya nagmula ang buhay natin. Ulitin ko po, ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tunay na kabuluhan ng buhay ng tao sapagkat sa Kanya nagmula ang buhay ng tao. Meron po tayong 2 puntong titignan mula po sa mensahe natin ito. Mula po sa talata na ating binasa. At ang una pong punto ay ang kawangis ng Diyos bilang nilikha. Makikita po natin yan mula verse number 26, bahagi ng verse number 26, and then verse number 27. And then kawangis ng Diyos, ang ikalawa po natin punto, kawangis ng Diyos upang mamahala. At makikita po natin yan sa ikalawang bahagi naman po ng verse number 26. So 2 punto, kawangis ng Diyos bilang nilikha, and then kawangis ng Diyos upang mamahala. Tingnan po muna natin yung una natin punto. Nilikha ang taong kawangis ng Diyos. Verse number 26. Sabi po sa talatang ating binasa, sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. And then verse number 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. E po sa talatang ating pong binasa, nakikita natin na ang tao ay nilalang na kawangis ng Diyos. Malinaw na malinaw po ito. Nilalang ang tao na kawangis ng Diyos. Una po natin pansinin na sinabi ng Diyos dito na lalangin natin. Alam niyo po na kailangan pong mapaalalahanan tayo na wala pong merong kakayanan na maglalang kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang ng Biblia ang merong kakayanang lumikha mula sa wala. Magpalitaw ng buong kalawakan sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Pero alam niyo po mga kapatid, ang pandiwa o salitang kilos na ginamit dito ay hindi yung salitang create. Kagaya po sa Genesis 1:1. Sa Genesis 1:1 po, yung salitang create ay yung kakayanang lumikha mula sa wala. Ibig sabihin, mula sa wala, nagkaroon ng lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng tinig ng Diyos. Ang salita pong ginamit dito ay yung salita na kasing katumbas ng salitang make. Ibig sabihin, mula sa isang pre-existing na
material, magkakaroon ng panibagong bagay. Gaya po halimbawa, ang isang, yung salita pong create sa Genesis 1:1, walang puno, lumitaw yung puno. Dito naman po sa Genesis 1:26, mula sa isang, ang katumbas niya, may isang puno, ginawa niyang upuan. Ganun po yung pinagkaiba nitong salitang kilos na ito dito. So mula po sa isang bagay, gagawa ang Diyos ng isang bagay. Ang isa ay mula sa wala, yung Genesis 1:1, ang isa ay mula sa isang bagay patungo sa isang bagay. At ang makikita po natin yung kalinawan nito sa Genesis 2. Kung paanong nilikha pala ng Diyos tayo mula sa alabok ng lupa, doon tayo nagmula, pagkatapos tayo ay naging kaluluwang may buhay. Pero hindi po ba tayo nagtataka kung ating pong papansining mabuti na sa Genesis 1, hindi binanggit na tayo ay nilalang mula sa alabok? Pansin niyo po ba yon? Bago sabihin sa Genesis 2 na tayo nilikha sa alabok, ano pong unang sinabi ng Diyos? Ano pong unang ipinahayag ng Diyos? Saan tayo unang nilalang o saan muna kinuha yung material para tayo ay malikha? Ang sagot, sa wangis at larawan ng Diyos. Napaka-importante po nun. Para makita natin na tayo bilang mga tao, na ang tao talaga, yung dignidad niya, ay hindi lamang dahil siya ay galing sa lupa. Madali pong ibaba yung, sa totoo lang, madaling pawalan ng halaga ang buhay ng isang tao pag nakikita natin na ang isang tao ay lupa lamang talaga. Pero kailangan natin unang makita na siya ay nilikha mula sa wangis at larawan ng Diyos. Doon po nagmumula ang kanyang dignidad. At pinapakita po dito sa atin na ang tao talaga ay espesyal. At makikita niyo po lalo patuloy kung bakit naging espesyal ang tao. Again, sabi po sa ating talata, nilikha na kawangis at kalarawan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin na tayo ay malikha na kawangis at kalarawan ng Diyos? Meron pong dalawang pag-aaral tungkol dito ang aking sinasang-ayunan. Ang una, pag sinabi po nating image o larawan, ito po ay nagpapakita ng katotohanan. Gaya po kung paano ginagamit natin ang salitang image ngayon na nagpapakita ng katotohanan kapag may picture ng dalawang tao, alam natin na may dalawang taong nag-i-exist. Pag nakita nyo po ang picture ko, halimbawa sa Facebook, alam nyo na kahit hindi nyo pa ako nakikita in person, na may taong ganon. Medyo mahirap na nga na siya ngayon dahil sa AI, pero sa totoo lang, pag may nakita tayong larawan ng isang tao o isang hayop, alam natin na merong ganong nag-i-exist. So yun po ang unang sense ng larawan ay nagpapakita ng realidad. So pwede mo nating sabihin na ang tao ay nagpapakita ng realidad na merong Diyos. Pero ang ikalawa at mas malalim na kabuluhan o kahulugan ng larawan at wangis ay meron tayong na tayo ay nilikha ng Diyos una para makipagrelasyon at magkaroon ng pakikipagkomunyon sa Kanya. Kung inyo pong mapapansin, hindi po nilikha o hindi po ibinigay ng Diyos ang Kanyang wangis at larawan sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Ibinigay lamang po niya ito sa tao. At kung inyo pong titignan, wala pong ni isa sa lahat ng sangnilikha ang inuutusan ng Diyos na makipagtipan o makipagkomunyon o makipagrelasyon sa Kanya maliban sa Diyos, maliban sa tao. Nalaman natin dahil ang Diyos po pala ay isang Diyos na nakikipag-commune. Yun po yung isa sa Kanyang mga katangian na siya po ay immanent. Meron po tayong tinatawag na doctrine of immanence na ito po ay kasing kahulugan din ng salitang Immanuel. Halos ito po yung magkasing kahulugan. Yung immanence at Immanuel ay magkapareho yung sense. Nang ibig sabihin nito na merong Diyos na nais makisama o nais na manirahan sa Kanyang mga nilikhang tao. Yan po yung ibig sabihin yan. Meron tayong Diyos na nakikipagrelasyon. Merong Diyos na nakikisalamuha sa Kanyang tao.
Nakita po natin yung ultimate fulfillment nito sa Panginoong Hesukristo, hindi po ba? Nung ang Panginoong Hesukristo ay tinawag na Emmanuel, nang ibig sabihin ay God with us. Dahil yun po talaga ang ating Diyos. Siya ay Diyos na nais makipag-commune o makipagrelasyon sa tao. And then sa pamamagitan din po ng New Testament, nakita natin na ang Diyos po pala ay hindi Diyos na nag-iisa, na malungkot, kaya siya lumikha ng tao. Hindi po pala siya nalulungkot ako, ang boring ng buhay ko. Gagawa ako ng universe at gagawa ako ng tao. Hindi po pala ganun. Sabi po sa New Testament, o dahil po sa ating New Testament, nakita natin na siya ay triune God. Na siya ay Father, Son, and Holy Spirit na magkakasama mula pa sa walang simula at mananatiling magkasama hanggang sa walang katapusan. Hindi siya malungkot na Diyos. Siya ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Siya ay Diyos na nakikipag-relate at siya ay Diyos na kasama ang kanyang tatlong persona. Ang ikalawa ay mamaya po natin titignan sa ating pong ikalawang punto. At ang pagiging kawangis at kalarawan ng Diyos ay yung meron tayong kakayanan o kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Mga kakayanan at kapangyarihan na nakuha mula sa Diyos. Sa second point po natin yung titignan. Ikatlo, yung pagiging eternal. Kung titingnan po natin ang Genesis 1, mula po Genesis 1:1, nakikita natin na bago pa magkaroon ng time, ay meron ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagsimula nung Genesis 1:1. Hindi siya nagsimula nung Genesis 1:1. Ibig sabihin, siya ay nabubuhay sa panahon o sa lugar na walang simula at walang katapusan. Meron po palang simula yung time. At yun po ay nangyari o nagsimula dahil sa Diyos. So ang Diyos ay eternal. At ang pagiging kawangis o kalarawan ng Diyos ay nangangahulugang ang tao ay nilikha niyang eternal. Ang isa pa hong pruweba ay ang Genesis chapter number 2, kung saan binigyan tayo ng kaluluwa. At sa ating pong pag-aaral sa theology, ang kaluluwa pala po ng tao ay eternal. Hindi po namamatay. Ang katawan ay namamatay, pero ang kaluluwa ay nabubuhay eternally. At doon po tayo magpo-focus sa dalawang yon. Para magkaroon ng communion with God or relationship with God and then to live eternally. Kaya yun po yung timeless truth natin, mga kapatid. Na ang buhay ng tao o ang dahilan kung bakit binuhay ng Diyos ang tao ay para magkaroon ng communion with Him eternally. Para makasama ang Diyos habang buhay. Yun po pala ang dahilan kung bakit may tao. Ang tao pala hindi nabubuhay para mabuhay para sa kanyang sarili. Hindi pala ako at kayo nabubuhay para sa pera. Hindi pala ako at kayo nabubuhay para sa gobyerno. Hindi pala ako at kayo nabubuhay para sa mundong ito. Tayo pala ay binuhay ng Diyos para makasama siya sa isang relasyon habang buhay. Kaya mga kapatid, hindi ho natin makikita ang tunay nating kaligayahan, ang tunay na satisfaction, kung ito'y hahanapin natin sa ibang bagay. Dapat natin itong hanapin sa Diyos. Alalahanin po natin ang ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Nung siya ay nandirito sa lupa, ang kanyang ebanghelyo, ang mga sulat ng mga apostol niya, patungkol sa kaniya, hindi po ba lagi nating nakikita ang kanyang malapit na relasyon sa Ama? Yung kanyang relationship with God. Pag hindi siya nagmiministeryo, siya ay hahanap ng kapayapaan at kapahingahan sa bundok para manalangin sa Ama. Pagkatapos niya, makasama ang kanyang mga disipulo. Bago ang lahat ng bagay, naroroon siya sa isang bundok at nakikipagkomunyon sa Diyos Ama. Siya po ang pinakadakilang example natin, mga kapatid, ng tunay at perpektong halimbawa kung papaano dapat mabuhay ang isang tao nakikipagkomunyon
sa kanyang Diyos. Hinahanap ang kapahingahan at kapayapaan sa Diyos at hindi sa sarili at hindi rin sa mundo. Kaya naman yung kanyang buhay, nakita natin bilang kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos, nakita natin na punong-puno ng submission, pagpapasakop at katapatan. Hindi po ba yun yung daing at hiling ng puso ng bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Diyos? Na tayo ay matagpuan faithful, na tayo ay matagpuang submissive sa ating Diyos. Tumingin tayo kay Kristo bilang ating perfect example ng tunay na nabubuhay na kawangis ng Diyos. May isa pong salita na ginamit ang New Testament pagdating sa larawan o wangis. At ito po yung salitang icon. Icon. Sabi po sa Colossians 1:15 sa Tagalog, na siya, tumutukoy kay Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Si Kristo daw po, yung larawan o wangis ng Diyos na di nakikita. John chapter number 14, verse number 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon, ang kausap niya dito ay si Felipe, isa sa kanyang mga apostol, malaon ng panahon, ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Pinapakita at pinapatunayan ng Panginoong Yesus na siya yung eksaktong representasyon o eksaktong larawan o wangis ng Diyos. Kaya po mga kapatid, hindi ho nagbabago ang layunin ng Diyos para sa ating buhay na mga mananampalataya niya. Pakinggan niyo po ang sabi sa Romans chapter 8, 28 to 29. At nalalaman natin, sabi po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Ito pong talatang ito ay malimit ginagamit na encouragement para sa mga nangyayari sa buhay-buhay, na tama naman po yun, ito talaga encouragement para sa mga nangyayari sa ating buhay, pero ultimately mga kapatid, itong talatang ito ay tumutukoy sa pagkaka-elect sa atin o pagkakahirang sa atin ng Diyos. Ang layunin, ang sinasabi ng talata dito ay lahat ng bagay ay talagang mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos upang ang kanyang mga hinirang ay maligtas. Yun po ang sinasabi dito. Maliligtas ang mga hinirang ng Diyos. And then bakit? Sabi po sa verse number 29, sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng ano daw po? Ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At niyo po, hindi ho nagbago ang layunin ng Panginoon para sa atin na mga nagsasabing sumasampalataya kay Kristo. Na tayo, na nais ng Diyos, na i-restore yung wangis na yon na nasa atin nung una pero nasira dahil sa kasalanan. Pero ngayon dahil kay Kristo, dahil sa natapos na gawa ni Kristo, ay ipinasa at mapapasa atin ng mga hinirang at sumasampalataya sa Kanya. Tayo ay mga bagong nilalang na iwinawangis ng Diyos sa Kaniyang anak. Ito po yung mensahe ng Diyos para sa Kanyang iglesia. Ang pagiging kawangis ng Diyos ay naibalik sa atin dahil po sa tayo ay mga bagong nilalang ng ating Diyos. Ang hamon po para sa atin ay huwag nating kakalimutan na tayo ay nilalang ng Diyos para makipagrelasyon sa Kanya habang buhay. Kaya po habang tayo nandirito sa lupa, wag niyo pong pababayaan na magpasalamat sa Diyos na kayo'y Kanyang iniligtas. Wag tayong makakalimot
na tayo'y mga hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Mga hindi karapat-dapat dahil sa ating mga kasalanan. Pero hindi lamang sa tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay, tayo'y Kanya pang iniligtas. Pinalambot ang ating mga puso. Ipinakita sa atin ang tunay nating mga kalagayan at ang panganib ng impyerno para sa ating mga kasalanan. At ipinakita sa atin ang kagandahan at kabaitan ni Kristo na ating tagapagligtas. Nagpapasalamat ka pa ba sa Diyos na ikaw ay Kanyang iniligtas? Nagpapasalamat ka pa ba sa Diyos sa katotohanan ng ikaw ay hindi na mapapahamak sa impyerno dahil ikaw ay Kanya nang iniligtas at makakasama Niya habang buhay? Nagpapasalamat ka pa ba sa Diyos na ikaw ay nabubuhay pa sa araw-araw at ginagamit pa Niyang patuloy para mag-reflect ng Kanyang wangis at larawan dito sa lupa? Para po sa mga, kung may bisita man po tayo dito ng mga hindi pa mananampalataya, sana nakita natin o nakita mo na ang iyo palang buhay, kung bakit ka nabubuhay ay para makipagrelasyon sa Diyos. Pero dahil sa iyong mga kasalanan, alam mo man ito o hindi, tanggapin mo man ito o hindi, ikaw ay hiwalay sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit kahit makapakinig ka ng salita ng Diyos, parang walang nagiging epekto ito sa iyong buhay. Itong dahilan kung bakit kahit mahal mong iyong mga magulang, o mahal mong iyong asawa, o mahal mong iyong mga anak, nagkakasala ka sa kanila o nasasaktan mo sila. Itong dahilan kung bakit ang iyong isipan ay prone at laging nahuhulog sa kasalanan dahil ikaw ay hiwalay sa Diyos. At kailangan mo ang biyaya ng Diyos para ikaw ay mapatawad niya at para ikaw ay mapanumbalik sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Salamat po sa Diyos dahil kagaya ng maraming mga naligtas, ikaw bilang hiwalay sa Diyos ay maaari ding maligtas at magkaroon ng perpekto at buong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na namatay sa krus. Kaya ikaw ay lumapit kay Kristo at manampalataya ka sa Kanya. Para naman po sa atin mga kapatid, ulitin ko po, si Kristo ang ating halimbawa ng pakikipagkomunyon sa Diyos. Pero hindi lamang po pakikipagkomunyon sa Diyos. Si Kristo rin po ang ating mabuting halimbawa, perpektong halimbawa ng pakikipagkomunyon naman sa iba. Alam ko pong maaring tayo bilang mga mananampalataya, maaring sabihin natin, basta sa Diyos lang ako laging magbabait. Sa aking kapwa ay hindi na, bahala na sila. Hindi po ganun. Nakikita natin ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay nakikipagkomunyon, inaayos yung kanyang komunyon sa Diyos at ayos din yung kanyang komunyon o yung kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang kapwa-tao. Si Kristo ay tao rin po. Hindi po ba? Ganon din po tayo dapat bilang mga mananampalataya, bilang mga tao. Nandoon yung priority natin, ang relasyon natin sa Diyos, na nililinang natin. Hindi natin pinababayaan ang ating pananalangin. Nagsisikap tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating pagsamba sa Kanya, sa ating sama-samang pagtitipon. Pero wag na wag nyo din pong pababayaan ang inyong pong pakikipagrelasyon sa inyong kapwa. Wag na wag nyo din pong pababayaan ang inyong pakikipagrelasyon sa mga nasa labas ng ating pananampalataya, sa mga nasa labas ng ating iglesia. Alam niyo po, nung ako po ay nagtrabaho sa fast food, nagbago ang tingin ko sa mga crew sa fast foods. Nayayamot ako doon sa mga customer na sinusungitan yung mga crew. Kasi ngayon po kaya ko nang makarelate, na unawaan ko na sila dahil yung mga crew ay naging crew din ako dati. So, nagkaroon akong prinsipyo na hindi ako magiging masungit sa mga crew habang buhay dahil naging crew din ako dati. Pero alam niyo po, dahil sa talatang ito, meron ng mas matibay at meron ng mas malalim na dahilan kung bakit hindi ako dapat o hindi dapat tayo maging
masungit sa mga tao. Kumbaga, ang motivation ko lang sa pagiging hindi masungit ay dahil laging ganon din ako. Pero hindi po pala dapat ganon. Kasi paano yung mga hindi crew? Paano yung mga kamote sa daan? Hindi ako makakarelate sa kanila dahil hindi daw ako kamote din. Hindi po pala ganon. Ibig sabihin, ang punto ko lamang po, dapat tayong maging patas. Dapat tayong maging maayos. Dapat maging tama yung ating pakikipag-deal sa mga tao dahil sila ay image bearer ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, sila ay nilikha din ng Diyos na kawangis at kalarawan niya. Alam niyo po, tanong ko po ito sa totoo lang. Tanong ko po ito at hindi ko pa po nalalaman kung anong sagot. Wala pa pong scholar ang nare-research ko. Maaaring sa future meron. Kung kawangis tayo ng Diyos, bakit nung tayo'y nagkasala, ay kawangis pa rin tayo ng Diyos? Bakit itinuturo ng Genesis 9:6 na huwag papatayin ng tao dahil nilikha ang tao na kawangis ng Diyos? Tayo ay nagkasala na. Tayo ay hindi na perpektong o hindi na tayo nagre-represent sa Diyos faithfully. Pero ito lamang po ang nakita kong sagot. Sa ngayon, ito po ay mercy. Mercy ito. Dahil nga po madali para sa tao ang tingnan ng tao at sabihin ang tao dapat ay hindi pakitaan ng kabutihan at awa at habag. Dahil ang tao ay pasaway. Ang tao ay makasalanan. Ang tao ay dapat gantihan ng kasamaan dahil ang tao ay masama. Madali para sa atin ang maging masama ang turing sa ating kapwa na hindi kaaya-aya sa ating paningin ang mga pinaggagawa. Pero ibinigay po sa atin ang Genesis 9:6 bilang paalala na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos na kawangis niya at nananatiling ganon. Bagamat distorted pero hindi destroyed. Hindi ito nawala. Nasira pero hindi nawala bilang pagpapakita ng mercy. At ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nasa cross, sa kabila ng pinakamasamang magagawa ng isang tao sa isang taong perpekto at isang taong mabuti. Moreover, sa isang Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. Nandoon si Kristo sa cross. Siya ang nagbigay ng buhay sa lahat ng tao na nandoon. Pero anong ginagawa nila kay Kristo, ginagawa nila siya ng masama. Ipinapako nila sa cross. Nilalapastangan, sinasaktan at kinukot siya. Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nandoon pa rin po yung awa, habag at biyaya. Ang Panginoong Jesucristo hindi gumaganti. Ganon din po nawa tayo. Ang ating turing sa mga taong nasa sa labas, sa ating kapwa. Hindi tayo gaganti o hindi tayo palaaway. Pagkus tayo ay nakikitaan ng awa at biyaya kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. So sa ating pong pakikipag-deal, sa ating mga katrabaho, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaaway, o kahit na sa mga kamote sa daan, tayo ay huwag makalimot na magpakita ng biyaya kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. And then kung merong mga taong nasa labas, meron din mga tao sa loob ng iglesia na kailangan nating pakitunguhan ng maayos. Inuna ko lang po yung mga nasa labas dahil minsan mas malimit natin silang kasama. At kung paano natin nakikita ang mundo na nakikitungo sa mga tao sa labas, minsan nadadala natin sa loob ng iglesia. Hindi po dapat ganon. Hindi lalo't higit na meron tayong mas maraming biyaya, awa, pagpapatawad sa mga kapatid natin na nasa loob ng iglesia. Lalo't higit na tayo ay merong pananabik na makasama ang mga kapatid natin sa loob ng iglesia. Lalo't higit na mas malawak yung ating pangunawa, pagpapatawad at pagpapasensya sa mga kapatid na nakasama natin sa loob ng katawan
ng ating Panginoong Hesus dito po sa San Pedro. Mga kapatid, si Kristo, nananatili at panghabang buhay nating example ng pakikipagkomunyon sa Diyos at pakikipagkomunyon sa ating kapwa. Mapa hindi man mananampalataya, mapa kanya man itong mga kaaway, o mapa kanya man itong mga disipulo na mga iniibig at iniligtas hanggang sa huli, naroroon ang kanyang katapatan at pagpapakita ng biyaya sa kanila. Hindi mo kailangan na mabuhay na kawangis ng mundo. Lagi na lang galit, lagi na lang inis, o laging parang wala nang pag-asa sa humanity. Wala nang pag-asa, wala nang kagalakan, ano po, na makipag-relate o makipagrelasyon sa kapwa. Kaya ng mundo na hindi puso o priority ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Sipin niyo po, nandirito kayo ngayon habang ang mga tao maaring sa panahong mga oras na ito ay lasing na. Naririto kayo ngayon imbis na marami nang nagastos sa mall o sa mga pamilihan. Naririto kayo ngayon imbis na naghahanda na o namamalansya na ng uniform para bukas. Naririto kayo ngayon at lumalapit kayo sa Diyos at nakiki-communion kayo sa inyong mga kapatid sa pananampalataya. Panatilihin po natin ito dahil ito'y nakaluluwalhati sa Diyos. Ito yung layunin kung bakit niya tayo binuhay. Ito yung layunin kung bakit niya tayo iniligtas. Para makipagkomunyon sa Kanya, hindi lang linggo, kundi araw-araw, and then makipagkomunyon sa ating kapwa. Then ikalawang punto, at mabilis na lamang po ito. Hanggang anong oras pa tayo, Pastor? Ikalawang punto natin, nakikita po natin dito na hindi lang po tayo nilikha upang maging kawangis ng Diyos. Ito po, mahalaga din po ito dahil ito po yung ikalawang dahilan kung bakit niya tayo nilikha ang kawangis niya. At gumamit po ako ng conjunction na upang. Kawangis ng Diyos upang mamahala. Ito po ay nagpapakita ng layunin. Nagpapakita po ito na merong kakayanang ibinigay ang Diyos sa tao upang magawa niya yung kanyang tungkulin. Ito po yung kalawang sinabi ko kanina na merong kapangyarihang nagmula sa Diyos. Merong kakayanang nagmula sa Diyos at ito ibinigay niya sa kanyang tao na nilikha sa bawat isa sa atin. Tignan niyo po yung verse number 26 ulit. Sabi po doon, sa verse number 26, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, and then, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang. Makikita niyo po na merong conjunction o meron pong salitang at. Sa English po, ang salitang at ay and. Pero mga kapatid, ito po yung sasabi ko sa inyo kanina, pinag-aralan natin, na meron po itong mga nuance o meron pong mga iba't ibang gamit itong conjunction na ito. Kung titingnan niyo po yung ibang translation, translate ito, lalo na po ng LSB. Translate po itong conjunction na ito, hindi at, kundi so that o upang. Ano pong difference? Kapag binasa po natin o kapag ang ginamit po natin ay at, ang mangyari po ay lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at lalangin natin ang tao lalangin natin ang tao na mamamahala. So, dalawa. Magiging kawangis ng Diyos at mamamahala. Kapag naman po, ang ginamit natin ay yung upang, ganito po ang mangyayari. Lalalangin natin ang tao ayon sa ating wangis para o upang magkaroon sila ng kakayanang mamahala. Nakita nyo po yung pinagkaiba. So, either way, pwede po natin, kasi parehas po talaga siyang possible na translation. So, pwede po natin makita na tiyak na ang tao ay magkakaroon ng kakayanan. Pero saan magmumula ang kakayanan? Alam natin, all throughout the Bible, kung titingnan natin ayon sa ating pag-aaral ng Bible at ng theology, alam natin na walang magagawa ang tao kung hindi ito ibinigay sa kanya ng Diyos.
So, gamitin man natin yung at, pag pinag-aralan natin ng Biblia, makikita natin na walang kayang gawin ng tao kung hindi ito nagmumula sa Diyos. I can do all things through Christ which strengthens me. Isa po yan sa mga examples. So, kung gagamitin yung at, wala din naman pong problema. Pero kung gagamitin niyo po yung upang, mabilis tayong magka-come up sa ganong conclusion. Na kaya pala nilikhan ng Diyos ang tao na maging kawangis niya upang magawa niya o magawa ng tao kung anumang layunin na nais ng Diyos ipagawa sa Kanya. Nalangin natin ang tao ayon sa ating wangis upang magkaroon siya ng pamamahala. So dito po pinapakita sa atin kung yung upang ang ating gagamitin, kagaya po ng LSB, NIV at iba pang mga translation. Ginamit nila yung salitang upang ipakita yun pong kakayanan. At ang kakayanan na mamahala at kakayanan na makagawa ay nagmumula po sa Diyos. So, dun po ako naglilin sa totoo lang sa translation na upang. No? Dahil mas nakikita natin po yung relationship ng mga salita. So, dun po ako maglilin. Ulitin ko po. So, ang dahilan po pala kung bakit nilalang ng Diyos ang tao na kawangis niya ay para ang tao ay makagawa ng mga bagay na nais ng Diyos ipagawa sa Kanya. Mainly, yung pagkakaroon ng dominion o pamamahala. Yung salita pong pamamahala dito po sa ating mga talata ay ilang beses inulit at ilang beses sinabi. Dahil dito nga po ipinapakita na ang tao ay binibigyan ng Diyos ng kakayanan na maging tagapamahala. Kung niyo pong mapansin, sa Genesis 1, pinapakita dito na ang Diyos ay hari. Siya ang naglilikha, siya ang nag-uutos sa creation para mag-exist. At ang creation nga po ay sumusunod, sila yung nag-exist. Nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, walang nagawa ang liwanag kundi sumunod. At ang liwanag ay lumitaw. Pinapakita ng Diyos na siya ang hari. Kung ano man kanyang sabihin, ito ay mangyayari. Kung ano man kanyang sabihin, ito ay masusunod. And then sinabi po sa atin sa verse number 26 to 31, nilikha niya ang tao upang maging tagapamahala ng mga bagay na kanyang nilikha. Ang tao ay magiging tagapamahala. Ikaw at ako ay magiging tagapamahala ng Diyos. At magagawa lamang ito dahil tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan na gumawa. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan na mamahala. Alam niyo po, ang tao ay hindi ginawa ng Diyos para ang tao ay nandoon lamang sa paraiso na nakahiga, na marahil ay interpretasyon nyo din o yun din yung naisip nyo noon. Kagaya ko, akala ko ang ginagawa lang ng tao sa paraiso noon ay mag-sightseeing, tingnan yung mga tanawin. Maaring isa po yun, ma-appreciate yung kabutihan at kagandahan ng Diyos sa kanyang mga nilikha, pero hindi po yun lang ang ginagawa ng tao sa paraiso. Kaya nga po nung iniisip ko din ang langit, kagaya ng maraming pakahulugan ng tao sa pagdating sa langit, ang langit ay parang isang alapaap na nakahiga ka lang sa ulap habang buhay. Merong solemn o mga hindi may ingay na tugtugin. Nakahiga ka lang sa ulap na mamahinga. Hindi po pala ganon. Kundi ang tao ay nilikha ng Diyos na kanyang wangis dahil upang ang tao ay magkaroon ng kakayanan na makagawa. Dahil ang Diyos, kung saan kinuha ang wangis ng tao, ay isang Diyos na gumagawa. Isang Diyos na hindi nakahiga sa kanyang langit, hindi nakaupo lamang sa kanyang trono na parang pagod na nagpapahinga o walang ginagawa, kundi nagtatrabaho, kumikilos, at ginagampanan yung kanyang tungkulin. Kaya ang layunin niya para sa tao, sa akin at sa iyo, ay hindi lamang makipagrelasyon sa kanya habang buhay, kundi gumawa. Gumawa ng kakayanan na ipinagkaloob ng Diyos habang buhay. Dito po masasabi natin mga kapatid, na ang pagtatrabaho, yung kakayanan na meron tayo, na ibinigay ng Diyos sa atin, yan ay binigay niya sa atin. Yan ay hindi nagmula sa atin, kundi yan ay iniregalo ng Diyos sa atin. At bilang isang matapat na katiwala ng anumang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, dapat yan ay ating ginagamit para sa kanyang
kaluwalhatian. Ang layunin ng Diyos para sa paglikha sa tao ay ang tao ay mag-contribute sa mundong ito. Ang tao ay gumawa para sa ikabubuti ng mundong ito. Yan po ay tinawag ng Diyos na pagpapala. Ibinigay iyan sa atin, hindi parusa, kundi pagpapala. Ang pagtatrabaho, although sa panahon po natin, dahil nga po tapos na nagkasala ang tao, ang pagtatrabaho ay napapagod o nakakapagod. Pero bago po magkasala ang tao, ang pagtatrabaho ay binigay na ng Diyos bilang pagpapala sa tao. Kaya huwag po nating isipin na ang trabaho ay parusa o yung pagtatrabaho ay parusa ng Diyos sa atin. Hindi po. Ang trabaho ay kakayanang ibinigay ng Diyos sa atin na makapagbibigay sa atin ng kagalakan. Lalo pat gagamitin natin ito para po sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos at ito ay nagmula sa Kanya upang ito ay ating magamit. Kung alam niyo po yung hymn na maglilingkod magpakailanman sa langit ang kapahingahan. Ito po ay akmang-akma para po dito sa talatang ito. Alam niyo po mga kapatid, dahil nga tinuturo sa atin na tayo nilikha ng Diyos na kawangis niya upang magampanan natin ang ating tungkulin. Kaya po marapat lamang na ganito yung ating maging mindset. Na tayo habang nabubuhay dito sa lupa, hindi lamang nakikipag-communion sa Diyos at sa ating kapwa, kundi naglilingkod sa Diyos sa abot ng ating makakaya gamit yung mga kakayanan na ipinagkaloob niya sa atin. Ang pagtatrabaho po ay sa totoo lang, sa Reformation ko lang po na-appreciate. Kasi po yung sa amin pong pinanggalingan, ang understanding po ay na-appreciate lamang ng Diyos o nalulugod lamang ang Diyos kung ikaw ay nagtatrabaho sa ministry. Doon ka lang nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pero sa Reformation po, alam niyo po yung natutunan natin? Hindi po pala ganon. Kundi kung nasaan ka man, ano man yung iyong ginagawa, kung ito ay ginagawa mo bilang paglilingkod sa Diyos, ito ay nakaluluwalhati sa Kanya. Mula sa mga pastor natin at mga tagapang-aral natin na naglalaan ng maraming oras sa pag-aaral at paggawa ng mga sermon na ipapangaral sa atin tuwing linggo, kasabay ng mga pagba-Bible study o kasabay ng marami pang mga tungkulin, pag-alala at pananalangin at pakikinig sa mga tupa ng Diyos hanggang doon sa nanay na napupuyat gabi-gabi dahil ayaw siyang patulugin ng kanyang anak. Na sumasakit na ang likod, sa umaga ay gigising pa ng maaga para ipaghanda ang kanyang mga anak. Alam niyo po, sa Reformation, parehas silang nakaluluwalhati sa Diyos kung ginagawa ito ng may pagtatapat. Ang punto ay kung ano man ang iyong ginagawa. Kung man ay nasa bahay bilang nanay, na inaasikaso mo ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong bahay, o kung man yung may pinaka mabigat at pinaka importanteng trabaho sa kumpanya, anumang kumpanya o anumang larangan iyan, o maaring sa ministry o sa iglesia, kung ito'y ginagawa ng may pagtatapat sa Diyos, ito ay nakaluluwalhati at nginingitian ng ating Diyos. Dahil yan ay kalooban ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. Kung ating pong pag-aaralan ng ating Biblia, alam niyo po ba na ang pagtatrabaho ay walang katapusan? Kahit na po sa new heaven and new earth, ang tao po ay magtatrabaho. Pero ang kagandahan lang, wala ng pagod. Ang kagandahan lang, wala ng sakit ng katawan, wala ng kasalanan, wala ng mga toxic na mga katrabaho. Wala na. Dahil ang kasama natin doon ay ang mga kapwa nating kapatid na may glorified na katawan at glorified na mga pag-iisip, glorified na mga puso. Wala ng kasalanan. Salamat po sa Panginoong Hesukristo. Makakapagtrabaho na tayo ng maayos, mapayapa at matiwasay na merong punong-puno ang ating mga puso ng kagalakan.
Pero habang hindi pa dumarating ang araw na yon, maging magalak tayo sa Diyos para po sa kung anumang tungkulin ang ipinagkakaloob niya sa atin. Yan man ay sa loob ng iglesia, sa labas ng iglesia, sa loob ng ating tahanan, o sa labas ng ating tahanan. Pagpasalamat natin sa Diyos na meron pa rin tayong kakayanan, meron pa rin tayong karunungan, meron pa rin tayong lugar kung saan niya tayo ginagamit. Yan ay nakaluluwalhati sa ating Diyos. Si Kristo, hindi tumigil sa pagtatrabaho o pagtatapat. Sinabi niya minsan sa kanyang mga alagad, sinabi niya minsan sa kanyang mga kaaway, ako'y gumagawa at ang aking Ama na nasa langit ay gumagawa hanggang sa mga oras na ito. Ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos Ama, ay gumagawa. At nung ang Panginoong Hesukristo ay umakyat sa langit at umupo sa kanyang trono, dumating ang Santong Espiritu sa atin. At anong ating pinapanalangin? Tuwing merong mga pangangaral, anong ating panalangin para sa ating mga mahal sa buhay? Panginoon, o Santong Espiritu, kumilos kang patuloy. Ibig sabihin ay gumawa ka. Gumawa ka. Yun ang ating panalangin, hindi po ba? Gumawa ang Diyos. Patuloy siyang gumawa. Dahil nga po malugod at nalulugod ang Diyos at nakaluluwalhati ito sa Kanya. Yung tinatawag po nating paggawa. Kaya tayo din po bilang mga Kristiyano ay hindi dapat tayo nababagabag ng paggawa. Bagkus nahanap natin ang kagalakan dito dahil ito'y pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. And then also, mga kapatid, by implication, nilikha tayong kawangis ng Diyos upang magawa yung ating mga kailangang gawin. Hindi lamang sa paggawa o sa pagtatrabaho, kundi yung mga bunga ng Espiritu na nais niyang makita sa bawat isa sa atin. Alam po natin na lahat ng hindi mananampalataya, bagamat sila'y nasa wangis ng Diyos, pero hindi nila kaya na mahalin ng Diyos. Hindi nila kaya na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila kaya na itatwa ang kanilang mga sarili. Hindi nila kayang magmahal ng tapat. Hindi nila kayang magpatawad, kagaya ng pagpapatawad ng Diyos. Pero salamat sa Diyos. Nung tayo ay Kanyang iniligtas, nung tayo ay Kanyang ipinanganak na mag-uli sa pamagitan ng Santong Espiritu, nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, tayo ngayon ay ibinawangis niya kay Kristo at kaya na natin magampanan ang ating tungkulin. Kaya na natin na magbunga ng kaligtasan, bunga ng pananampalataya, at bunga ng Santong Espiritu. Ang tanong po sa atin ay, nakikita ba sa iyo ang pagiging mapagmahal kagaya ng Diyos? Nakikita ba sa atin yung self-control? Nakikita ba sa atin yung patience? Nakikita ba sa atin ang mga bunga ng Espiritu na sinasabi po sa aklat ng Galatia? Sa madaling salita, nakikita ba sa atin yung buhay ni Kristo? Dapat po ito'y nakikita. At may pag-asa po ito na ito po'y kaya nating maipakita. Again, hindi pa rin po dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil po sa Santong Espiritu na sumasa atin, na nagpapaalala sa atin ng mga kabutihan at kabaitan ng Panginoong Jesucristo. Patuloy na nagwawangis sa atin, sa ating Panginoong Jesucristo. So, dalawang mga katotohanan po ang ating nakita, na tayo ay nilikha ng Diyos na kawangis niya upang tayo ay makipag-komunyon sa Kanya. At ito pong komunyon na ito, ultimately ay maglilid sa atin sa pagsamba o worship sa Diyos dito sa lupa habang buhay. And then tayo din po ay nilikha ng Diyos na kawangis niya upang magampanan natin ang ating mga tungkulin. Ito man ay pagtatrabaho, ito man ay pag-aaral bilang mga estudyante, ito man ay paglilingkod sa ministeryo, ito man ay pagiging tatay, pagiging nanay, pagiging anak, saan man tayo bilang mga mananampalataya. Tayo ay maaring mabuhay na kawangis ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang ginawang pagliligtas.
sa bawat isa sa atin. Bilang mga new creation, bilang kasama at kabahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo, makakaasa po tayo na tayo ay itinakda ng Diyos na maging kawangis niya. Itinakda ng Diyos na tayo ay magiging kawangis ni Kristo. Pero maaaring iyong tanong ay, bakit po parang hindi naman? Bakit po parang nag-i-struggle po ako na maging kawangis ng Panginoong Hesukristo? Una, comfort. Ay mabuti ang Diyos dahil nag-i-struggle ka. Ang mundo ay walang pakialam kung hindi sila kawangis ng Panginoong Hesukristo. Pero kung ikaw ay nag-i-struggle at nagnanais kang maging kawangis ng Panginoong Hesukristo, ito ay mabuti. Nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa iyong puso. And then ikalawa, kailangan mong maging matapat sa pananalangin, pagpiplead sa Diyos na patuloy kanyang baguhin. Patuloy niyang ipakita sa iyo ang mga kahinaan mo. Patuloy niyang palambutin ang iyong puso. May ipakita sa iyo na kailangan mo siya. Para malagpasan mo kung ano man ang mga kasalanan na naghihila sa iyo pababa. O mga kasalanan na nakakapagpatisod sa mga kapatid mo sa pananampalataya. O mga kasalanan na nakakapagpatisod kahit sa mga di mananampalataya na nakikita sa iyo. Kailangan mong gampanan ang iyong mga tungkulin na mag-aral ng salita ng Diyos upang nang sa ganon lalo mong makita ang kabaitan at kabutihan ng Diyos na gagayahin mo at gagayahin mo bilang anak sa Diyos na iyong kinikilala na iyong Ama. Salamat po sa Diyos. Hindi natin itong magagawa sa pamamagitan ng ating mga sariling lakas. Pero dahil sa biyaya ng ating Diyos, meron tayong pag-asa bilang iglesia. Sa pagpapatuloy natin dito, ang Diyos ay matapat. Kailangan nating maging matapat sa ating Diyos. At ang pagiging kawangis ng iglesia sa Panginoong Hesukristo ay ating makikita. Kailangan lang natin ay katapatan, patuloy na nakatingin kay Kristo bilang ating mabuting halimbawa. Tayo po'y manalangin. O aming Ama at aming Diyos, patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkukulang, patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami sa maraming mga pagkakataong kami ay hindi naging mabuting kawangis ng iyong anak na si Jesus sa aming mga kapatid at sa mga taong nasa labas. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong hindi kami naging matapat sa pagluhod sa inyo sa pananalangin upang malampasan at mapaglabanan ang aming mga kahinaan at ang aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong nagtitiwala kami sa aming mga sariling karunungan at hindi sa inyong mga salita. Patawarin niyo po kami sa mga maraming pagkakataon na mas marami kaming oras tumingin sa mundo, tumingin sa social media, tumingin sa mga influencers, tumingin sa mga makamundong tao, imbis na tumingin sa inyong mga salita hanggang makita namin ang aming Panginoong Hesus na aming gagayahin at aming magiging mabuting example. Patawarin niyo po kami, o aming Diyos, at dalangin namin ang pagbabago ng aming mga puso at isipan na ngayon, Panginoon, magmula sa oras o sa araw na ito, kami mabubuhay na mas malimit tumingin sa aming Panginoong Hesukristo upang kami ay patuloy na maging kawangis niya. O again, namin Diyos, hindi namin ito kaya sa pamamagitan lamang ng aming mga sariling lakas at sa pamamagitan lamang ng aming mga sariling pangako. Kaya po dalangin namin ay papangyarihin niyo po ito sa amin. Pag-alabin niyo po ang aming mga puso na ito'y sundin para po sa iyong kaluwalhatian at karangalan ng aming po nag-iisang Panginoon at tagapagligtas sa si Jesus. Amen.